Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa ikalawang pagkakataon, inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Mahigit doble sa kinakailangang bilang na 106 ang bumotong kongresista pabor sa pag-impeach sa ikalawang Pangulo. Ngayong araw, May 11, 2026, nakamit ni Vice President Sara Duterte ang kasaysayan bilang kauna-unahang opisyal ng Pilipinas na 2 beses inimpeach ng Kongreso. 255 na kongresista ang bumoto para i-impeach ang Vice-Presidente dahil sa umano'y alegasyon ng korupsyon at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Mas malaking bilang ito kaysa sa pumabor sa unang impeachment noong 2025 at mahigit doble sa kailangang boto na 106. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately left? No comment na. Bago ang botohan, nag-walk out ang 3 Duterte congressmen. Tumanggi rin silang magkomento ukol sa issue. No comment. Pero kahit wala sa plenaryo, ipinagtanggol ng Duterte allies sa Kamara si VP Sara, kabilang sina Congressman Paulo Marcoleta at Congressman Bong Suntay. Vice President Sara Duterte received 32,208,417 votes. Those votes do not place anyone above accountability, but they demand restraint, seriousness, and fairness before Congress attempts to remove an elected national official. Panawagan naman ni Representative Leandro Legarda Leviste na kabilang sa bumoto ng no sa impeachment. Na wag sanang parusahan ang 63 miyembro ng Kongreso na hindi bumoto para sa impeachment. Iginiit ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro na sinunod nila ang tamang proseso. After presentation of every resource person, she was being called by the committee secretary to make sure that due process will be provided to the respondent Vice President. Muli ring iginiit ng mga pumabor na kongresista na hindi ito usapin ng politika. Hindi po ito mga mababaw na paratang lamang. Hindi po ito mga isolated or random incidents lamang. These are patterns of bad behavior. These are habits of abuse of power. Our vote today is not a declaration of guilt. It is a declaration that when serious allegations are raised against one of the highest officials of the land, Congress cannot look away. Sa protesta sa labas ng House of Representatives upang ipanawagan ang accountability, sinabi ng ilang progresibong mambabatas na naniniwala silang sa pagkakataong ito ay mapapanagot na si VP Sara. Wala nang aatrasan, wala nang lulusutan si Vice President Sara Duterte. Kailangan niya nang magpaliwanag. Sa Senado na siya magpaliwanag. Matapos ang botohan, itatransmit na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang inatasan ng saligang batas para dinggin ang kaso at maghatol kung dapat nga bang patalsikin si Duterte bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.